Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung natitirang mga usapin sa imama o sa pagiging imam. Al-mas'alatus sabi'ah, ahkamun mutafarrikatun fil imamati wal jama'ah. Ba't ibang mga usapin na may kinalaman sa imam, pagiging imam at jamaah, yung salatul jamaah. Wa min al-ahkamil muta'allika bil imamati wal jamaati gayra ma taqaddam. So bukod dun sa mga nauna nang nabanggit kabilang sa mga ahkam na may kinalaman sa imama at jamaah ng mga Muslim sa masjid. Una, istihbabu qarba awwali ulul ahlami wan nuha. فيقدم أول الفضل والأقل والهلم والإناء خلف الإمام وقريبا منه. So mustahab na ang pinakamalapit na tatayo sa likod ng imam sa saf ay siyempre yung mga may edad. Okay? Yung mga may edad. Sa hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam Muslim, layalini minkum ulul ahlami wan nuha. Ulul ahlami wan nuha. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Na marapat na tumayo sa likod ko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ulul ahlami wan nuha, ito na yung mga kumbaga may edad o sa mga Muslim, sila yung kumbaga maalam at nakikilala sa kanilang pagiging matuwid insyaAllah. At kumbaga sunod-sunod na yun. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito bawal? Halimbawa yung bata na nasa likod ng imam? Hindi naman. Mustahab nga kasi merong mga hikmah sa ganitong hukom, insyaAllah. Wal hikmatu fi dhalika, ang hikmah dito, an ya'khudhu anil imam, una, na matuto sila mula sa imam. Kasi direktang naririnig nila yung pagbasa ng imam at yung mga sahaba. Ang marami sa kanila, nakabisado nila ang Quran mula sa pagbabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sala. Sumunod na dahilan, وَيَفْتَهُ عَلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ. Yung imam ay maaari nilang itama nung mga, kumbaga, kung malapit sa imam yung mga may edad na mga ma'mum o kabilang sa jamaah, maaari nilang itama ang imam kung kailangan itama siya, ang imam. So maaring itatama ang imam kapag nakalimutan niya yung ayah na binabasa niya sa sala, na karagdagang paglilinaw pala rito. So minsan mangyayari na yung imam, dire-diretso siyang magbabasa, di ba? Tapos may mali siyang salita, kasi minsan nakakalito talaga yung mga ayah sa Quran. May mga ayah na kumbaga parehong-pareho silang ayah, meron lang isang salita na pinagkaiba. So mangyayari yun. So sinasabi na kapag ganun yung imam, halimbawa nagbasa siya ng ganun, dumire-diretso siya, kahit hindi na maitama yun, kasi kung itatama mo pa yun, hahabulin mo pa yun, maaring malilito siya lalo. Ang papaalalahanan sa imam, ang pinaka, kumbaga, kailangan na maitama kung halimbawang nakalimutan niya yung susunod na babasahin o kaya meron siyang nalaktawan. Pero minsan yung ganung yung katulad na banggit ko, kung merong aya na magkakamuka at nagkamali siya, so maaring paumanhinan yun, hayaan na lang siyang dumiretso kasi baka lalo siyang malilito. Pero kung yun nga, doon sa mga aya na hindi niya na maalala kung ano yung kasunod o kaya meron siyang nalaktawan, so pwede siyang paalalahanan doon, inshallah. Pero syempre, yung tungkol nga doon sa binabanggit ko,
kung doon sa mga aya na magkakamukha at itatama ito ng ma'mum, pwede rin naman, inshallah. Pwede rin naman na maitama siya, inshallah. Kasi yun naman talaga ang trabaho doon sa tinatawag na fathu alal imam, yung pagtatama doon sa imam sa kanyang pagbasa. At ngayon pa lang sinasabi ko rin sa inyo na kung magkakamali kayo sa pag-iimam, walang problema. Hindi yun kapintasan sa inyo. Hindi yun kapintasan sa inyo. Lalo na sa akin, kung alimbawa magkakamali ako sa pagbasa, baka mamaya hinuhusgahan nyo na pala ako. Itong kambal, paimam-imam ka, gago ka, tanga ka naman pa. baka ganun kayo ha. Hindi yun hindi yun kapintasan. Di ba nakwento ko nga sa inyo minsan si Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nag-imam. Suratul Kafirun na lang, nagkamali pa siya. Di ba? Suratul Kafirun, nagkamali pa siya. So, ibig sabihin, maaari talagang makakalimot yung tao at magkakamali. Okay? Kaya wag mamasamain ng tao kung may pagkakamali sa pagbasa. Itama niya na alang-alang kay Allah. Okay? At yun nga, doon sa pagtatama, doon nga sa nangyari kay Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nagkamali siya sa Suratul Kafirun, tapos buong masjid nagsalita. Ganun. Lahat hanggang sa dulo, pati yung babae doon, nagtatama doon sa pagbasa niya. Hindi ganun. Kaya nga ito yung hikmah dito. Kung bakit yung pinakamatatanda o pinakamaalam ang nasa likod ng imam, para sila na lang yung tatama doon sa pagbasa ng imam. At ganyan din kung magkakamali nga yung imam sa sala, di ba? May tatama nila. Sila yung tunay na makakapagsabi ng subhanallah kung mali talaga yung imam. Hindi kung sino-sino lang. Nabiktima na ako niyan yung subhanallah na yan. Minsan hindi naman mali talaga yung kailan ba yun? Hindi ko makalimutan yun, yung sujudot tilawa. Bagong dating yung kambal dito, ang angas Nagsujudot tilawa ako, subhanallah raw. Pati si Benji, nag-ano din, nag-subhanallah rin. So kung yung may edad at yung maalam yung nasa likod ng imam, sila yung unang dapat magtama sa imam. Okay? Hindi yung nando sa likod, yung kung sino-sino dyan, hindi pa. Pwede naman kung kailangan nga, pero kung nando na yung maalam, yun nga, nakukwento ko sa inyo palagi, si Sheikh Al-Hudayfi, meron siyang video na, hindi naman niya video, na-videohan siya, na sinisilip niya kung nandun ba yung Fatih alal imam, kung nandun ba yung Fatih sa likod ng imam, para hindi na siya magsasalita, kung halimbawang nandun siya. Okay? Yun ang pangalawang hikmah, na itatama yung imam. At pangatlo, وَيَسْتَخْلِفُ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ fissalah. At yun nga, maaring ang sino man sa kanila, doon sa mga matatanda na yon o may edad o maalam, ang papalit sa imam kung kailan kailangan. Okay? Kung kailan kailangan. Halimbawa, yung imam, syempre, halimbawa, yung imam na yun, wala siya. So yung muaddin, yung pangunahin na pwedeng papalit sa kanya. Automatic na yun. Kumbaga, yun yung hierarchy, kumbaga. Kung wala rin yung muaddin, pwedeng, yun na yun, yung mga matatanda na nasa likod madalas ng imam. Siyempre, kung halimbawa mangyayari, yung imam nasa gitna ng sala, naalala niya, wala pala siyang wudu. Ang imam, halimbawa nag-iimam kayo, tapos naalala niyo, wala pala kayong wudu, wala kayong kailangang gawin. Umalis lang kayo, tapos yung mga nasa likod ng imam, kung sino sa kanila yung o kahit sino sa kanila, pwedeng umabante para palitan yung imam. Okay? At itutuloy lang kung ano yung iniwan ng imam. Hindi kailangan simulan yung sala sa umpisa. Okay? O doon mismo sa sala, nasira ang iyong wudu, ganun din. Wala kang kailangang sabihin, wala kang kailangang gawin, umalis ka lang, walang problema. At kung alam ng tao, yung gagawin doon, at yun nga yung dapat gagawin, o aabante lang yung kahit sino. Abante lang yung kahit sino. At syempre,
mauunang aabante yung nasa likod ng imam, inshallah. Alam nga naman, aabante pa yung nando sa likod kasi siya yung makapal yung mukha eh. Siya yung may ambisyon mag-imam, nando siya sa likod, pupunta pa siya sa harap. Yung nasa likod ng imam, inshallah. Pangalawa, sa mga hukom, al-hirsu al-safil awwal. Ito nga, dapat ang mga Muslim ay sikapin nila na makapagsala sila sa unang saf. Yustahabbu lil ma'mumin an yataqaddamu ila as-safil awwal wa yahrisu alayhi wa yahdiru min at-ta'akhur. Sa sunna na magunahan ang mga ma'mumin sa unang saf. At syempre pangilagan nila yung pagpapahuli na para bang binabaliwala ninyo ang reward ng unang saf. Hindi maganda yun. Yun ay hindi magandang damdamin. Na minamaliit ng tao yung reward. Minsan yung merong magkakasalubong, papasok sa natitirang patlang sa saf. Sasabihin, sige ikaw na. Oh. Magunahan kayo. Hindi sunna yung magbibigayan kayo. Magbigayan kayo sa ibang bagay. Pero dun sa saf, parang sinabi mo kasi, sige diyan ka na. Oh, hindi ko kailangan yan. Di ba? Parang minaliit mo yung gantimpala ng unang saf. Yun ang tinutukoy dito. So ipakita natin kay Allah na gustong-gusto natin yung reward ng saf na yun, kaya gusto natin doon, hindi yung hinahayaan lang natin yun. Kumbaga, may lugar ang pagiging mapagbigay. Okay? May lugar. Magkakasalubong kayo sa kalsada o dadaan siya o pagbibigyan mo siya ng makadaan. Yung sasakyan nyo, magkakasalubong, pagbibigyan mo siya, doon ang lugar ng pagbibigayan. Pero doon, syempre, magunahan kayo. Pero syempre, lahat nga ng aral sa Islam ay isinasabuhay natin ng makatwiran. Okay? Baka tong kambal, manununtok eh. Maninipa, ako dyan. Hindi ganun na. So, panatag din na papasok ang tao sa saf. Katulad na kung paano bawal yung tao tatakbo para maabutan yung saf, ganun din. Hindi siya pwedeng tatakbo para makapasok sa saf. So, merong hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, taqaddamu fa'atimmu bi wali'tammu bikum min ba'dikum la yazalu qaumun yatakharuna hatta yuakhirahumullah. So umabante kayo, ibig sabihin sa saf, unahin ninyo punuin yung unang saf at kompletuhin ninyo ito. At kukumpletuhin din ng mga nasa likod ninyo yung kanilang mga saf naman. Dahil ang mga tao na nagpapahuli, ang tinutukoy dito sa saf, ay ipapahuli rin ni Allah. Ibig sabihin, maaring magiging malayo sila sa biyaya ni Allah. Amma nisa'u fa yustahabbu an yakunna fi sufufi al-mutaakhira. Siyempre sa kababaihan naman, ang pinakamainam na saf, yung pinakalikod. Pinakalikod na saf. Kasi nga, originally, sa bahay naman sila dapat nagsasala. So, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, khairu sufufi rijali awwaluha, wa syarruha akhiruha. Ang pinakamainam na linya ng mga lalaki sa sala, sa jamaa, ang una, at ang pinakamasama ang dulo nito. Kasi yung nasa dulong saf, syempre, nandun na yung mga yung mga late pumunta ng sala, mga tinatamad, mga napilitan. Kaya tinukoy yun na pinakamasamang saf din. Isa yun sa mga dahilan ko bakit tinukoy yun na pinakamasama na saf. Wa khairu sufufin nisa'i akhiraha, at ang pinakamainam na sufuf para sa kababaihan yung pinakadulo, wa syarruha awwaluha, at ang pinakamasama ang unahan. Pinakamabuti yung dulo, pinakamasama yung unahan para sa kababaihan, kabaligtaran ng sa kalalakihan. Pero sa parehong aplikasyon, okay? Na ito'y nagpapatunay lang na mas dapat ang babae sa bahay nagsasala. Pero kung gugustuhin nga ng babae na pumunta sa masjid para magsala, hindi siya dapat pigilan ng kanyang asawang lalaki. Hindi siya dapat pigilan ng kanyang asawang lalaki. Pero paano halimbawa ayaw din talaga ng asawa? Di ba may karapatan naman yung lalaki na susundin siya ng babae? Naging usapin sa fiqh yan eh. Kasi
Dalawang karapatan na nagbabanggaan. Dalawang karapatan ng nagbabanggaan. Gusto ng babae magsala sa masjid, may karapatan siya doon. Ayaw ng lalaki, gusto niyang pigilan yung babae na magsala sa masjid, na may karapatan din siya doon. Ang sinasabi ng mga scholar, ang pinakamainam dito, ay magbigayan na lang silang dalawa. Kung maunang mananahimik yung babae, susunod na lang siya sa babae, di okay. Kung yung lalaki, papayag din naman siya, okay din. Pero kung pareho silang magmamatigas, pareho silang may kasalanan. Pareho silang may kasalanan. Kasi parehong, parehong karapatan na tinutupad. Yung babae, meron kasing hadith, so sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin karapatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam versus dun sa karapatan ng asawang lalaki na nagbabanggaan. So kailangan magbigayan na lang sila, wag na nilang pag-awayan yun dahil pag pinag-awayan nila yun, pareho silang nagkakasala. Pangatlo, na usapin, taswiyatus sufuf, wat tarasu fiha. Yung pagiging diretsyo ng linya, wasaddal farj, ang pagkumpleto sa mga patlang sa saf. Kung mayroong patlang na kahit konti, kailangan yung punuin. Wa itmamu safil awwal fal awwal. At dapat unahin mapuno ang unang saf kaysa sa likod na saf. Wa yastahabu lil imam an ya'mura bi taswiyati as-sufufi wa sadd al-farj qabla ad-dukhuli fi as-salah. Susunna na yung imam haharap doon sa mga ma'mum at check niya yung linya ng mga ma'mum kung ito nga ay diretso, kung ito ay kumbaga perpendicular nga doon sa direksyon ng kibla, pagiging kahanay nung imam. Kumbaga, kung yung imam nakaganon sa kibla, di dapat yung saf doon din nakaharap. Alam nga naman yung imam dito nakaharap tapos yung saf dito nakaharap sa kabila. At kung kompleto yung mga patlang. Okay? Kaya yun yung sinasabi ng imam bago magsala. Susunod na yun, hindi yun bahagi ng sala. Kung walang ganon, walang problema. Gayon yung ganon, pwede naman Tagalog din na sasabihin. Hindi mo alam yung sasabihin sa Arabic, walang problema. So ganito ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalik. At gayon din merong hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, sawwu sufufakum fa inna taswiyatis sufufi min tamamis salah. Diretsuhin ninyo ang inyong mga linya dahil ang pagdidiretso sa linya ang nagiging dahilan na maging kompleto ang sala. Ibig sabihin, kapag hindi diretso yung linya ng mga ma'mum o may kulang-kulang doon sa saf, hindi kompleto yung kanilang sala. Tanggap naman ang sala, inshallah, pero nga mayroong kabawasan sa kanilang gantimpala. Na dapat kompleto pero nababawasan dahil hindi kompleto yung saf o may mga patlang. Diba? Mayroong magkatabi, magkaaway, ayaw nila magkadikit sila. Yun ay magiging kabawasan sa gantimpala. At may hadith na iniulat ni Anas, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari. Sinabi niya, uqimatis salah, faaqbala alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi. Pagkatapos daw mag-ikama, humarap sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, aqimu sufufakum wa tarasu. Gawin ninyong diretso ang inyong mga pila, ang linya, at gawin ninyo itong maayos yung pagkakaharap sa kibla. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Dahil ako, ito yung isa sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakikita raw niya yung mga sahaba kahit sila ay nasa kanyang likod. Ngayon, paano nangyari yun? Siyempre, hindi na natin alam. May mata ba siya sa likod? Hindi na natin alam. Pero, meron isang sahaba, si Abu Bakr al-Thaqafi, ang ginawa niya, nung magruruko na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun pa siya sa likod. Papasok pa lang siya ng masjid. Di ba maabutan ang raka'a kapag naabutan mo yung ruku? Yung ginawa niya, nandun pa siya sa dulo, nagtakbiratul ihram na siya, nagruku, at habang nakaruku, palapit siya ng palapit dun sa saf, papasok. So nung pagkatapos magsala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino sa inyo yung nagruku tapos naglakad ng nakaruku?
Nakikita daw niya sila mula sa kanyang likuran. So, ayun ay kumbaga isa sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumbaga nakikita niya yung mga sahaba sa kanyang likuran. At din isa-isa pang iniulat ni Imam al-Bukhari, iniulat din ito ni Anas, kana ahaduna yalziku man kabahu biman kibisahibahu wa qaddamahu bikadamihi. Na yung pila daw ng mga sahaba, yung saf ng mga sahaba, idinidikit daw nila yung kanilang mankab sa mankab ng isa pa, yung balikat nila. At yun din yung kanilang mga paa. Pero ito nga, hindi naman ito wajib sa sala. Pero ito ay kumbaga pagtitiyak lang na walang patlang sa saf at diretso ang linya. At syempre, madagdag din natin sa pagdidiretso ng saf, di ba pinagpapantay yung di ba sinasabi sa sala, hadu bainal manakibi wal aqdam, gawing dire-diretso ang mga balikat at ang paa. Ang pinagtatabi sa balikat, yung balikat nga talaga. Kung mas mababa yung isa, okay lang, mas diretso yung balikat. Ang problema yung paa. Di ba? May paa na maliit, may paa na malaki. Ngayon ang tanong dyan, ano yung pagpapantayin? Yung harap ba ng paa o yung likod ng paa? Ha? Ano? So, yung likod ng paa yung pagpapantayin. Okay? Kaya nga, madalas yung mga masjid, may linya, di ba? Actually, ang linya dapat na yun, ang pinapantay yung likod, hindi yung harap ng paa. Tapos gayon din usapin dito sa pagkukumpleto ng saf. Yun nga, may iba na kapag darating siya na yung wala siyang kasama, hihilain niya yung nandun sa harap para maging kasama niya dun sa likod. Na mali nilang naunawaan yung hadith na hindi tanggap ang sala, yung ang hadith, la salata liman salla fardan, walang sala raw yung tao na nagsala mag-isa sa likod ng saf. Pero ito, ang tamang interpretasyon sa hadith na yun, kung sinasadya mo, meron pang pwesto sa harap, ayaw mo pumasok dun. Yun yung hindi tanggap ang sala. Pero wala nang pwesto talaga sa unang saf. Ikaw na lang mag-isa, dun sa pangalawang saf, hanggang sa nagtaslim ang imam, walang problema, tanggap ang iyong sala, inshallah. Hindi mo kailangan hilain yung nasa harap. Ganun ginagawa ng iba eh. Nangyari kahit sa Saudi, hinihila nila yung nasa harap. Hindi pwede. Kasi di ba, yung sabi kanina sa hadith, atimmus safal awwala fal awwal. Kompletuhin ninyo ang unang saf at pagkatapos dito yung pangalawa. Ibig sabihin, hindi pwedeng kulang yung una para lang magkaroon ka ng kasama doon sa pangalawang saf. Priority na maunang mapuno yung unang saf. Ngayon kung wala kang kasama doon sa pangalawa, walang problema. Hindi mo kailangan hilain yung tao galing doon. Hindi mo kailangan hilain yung tao mula sa unang saf tapos dadalhin mo sa likod. Ang mas masama pa niyan, parang ipinagbawal mo sa kanya ang gantimpala ng unang saf. Di ba? Pinagkaitan mo siya ng gantimpala. Nandun na siya sa unahan, tapos hihilain mo. As minsan, ginagawa pa ng mga tao, hinihila nila yung, di ba yan, ganyan, 4 na tao sa saf. Hihilain niya yan para magdikit-dikit, para makasingit siya dun sa magkaroon ng pwesto. Walang dalil yun. Hindi yun ginawa ng mga sahaba, hindi rin yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o itinuro sa anumang hadith. Walang dalil yun, kumbaga. At ano nga yun, kumbaga, abala pa yun, kumbaga, yung tao nagko-concentrate, biglang may hihila sa'yo, sa sala mo, hindi siya maganda. Doon ka sa likod, kung walang pwesto. Walang problema, inshallah. At ngayon din, وَيُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَالَّذِي يَلِيهِ فَإِذَا كَانَ يَقُصُّ فَلْيَكُنْ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ. So yun nga, dapat na, kumbaga ayon sa sunnah, na dapat na makumpleto ang unang saf. At syempre, yung susunod dito. So mayroong hadith na iniulat ni Imam Muslim,
ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Marapat kayo na luminya sa sala katulad ng kung paanong lumilinya ang mga anghel sa harap ng kanilang Panginoon. Ganun. Fakul na ya Rasulullah, nagtanong yung mga sahaba, o sugo ni Allah, wa kayfa tasuful malaikatu inda rabbiha. Paanong lumilinya ang mga anghel sa harap ng kanilang Panginoon? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yutimuna sufuful awwal, kinukumpleto muna nila ang unang linya, wa yatarasawna fis saf, at ginagawa nilang diretso ang kanilang saf. At ito nga, number 4, yung Salatul Munfarid, ito na yung binanggit ko rin kanina. Salatul Munfarid khalfas saf, ang sala ng nag-iisang tao sa likod ng mga saf. Ano ba, wala talagang pwesto. La tasah salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas saf. Hindi tama ang sala ng sino mang tao na nagsasala mag-isa sa likod ng saf. So nga, la salata li munfaridin khalfas saf. Hindi tanggap ang sala ng sino mang nagsasala mag-isa sa likod ng linya ng mga nagsasala sa masjid. Ganda sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas saf fa amarahu an yu'idas salah. Iniulat ito ni Imam iniulat ni Imam Ahmad, nakita raw minsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na nagsasala mag-isa sa likod ng saf. Pinaulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sala nito. Pero nga, katulad ng binanggit ko kanina, ang tamang pag-unawa dito, ang tao na ito ay nagsala sa likod samantalang mayroon pang pwesto sa harap. Okay? Pero kung wala talagang pwesto, hindi mo kailangan hilain yung tao o ipagsiksikin mo yung mga tao para makasingit ka. Hindi na kailangan tanggap ang sala mo, inshallah. Fattakullaha mastata'atum. Katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya, inshallah. Kasi nga lahat ng aral sa Islam ay dapat tinutupad ng tao ng makatuwiran, inshallah. Nang hindi niya ito ginagawang mahirap para sa kanya o magdudulot na masasagasaan niya, maapakan niyang karapatan din naman ng iba. So bukas, inshallah, itutuloy-tuloy na nga natin ito kasi nga tatapusin natin itong Kitabus Sala ng Fiqhul Muyassar. Yung kopya nito nandun sa GC. I-download nyo na lang ha. Tagalog na yun. Tinagalog. Nakita nyo na ba? O kita nyo, tagal-tagal ko nang in-upload yun eh. Basahin nyo na para makapag-review kayo. Parang binabasa nyo pa lang, di may isip na kayong anong pwedeng itanong, anong pwedeng linawin, inshallah. Hindi yung kumbaga, dito lang kayo nag-aaral, tapos pag wala na kayo sa masjid, kung ano na yung pinagkakabalahan nyo. Gawin yung buhay ang pag-aaral, inshallah. Hindi yung nasa masjid lang. So bukas yung salatu ahlil adhar, ang sala ng mga may sakit at iba pang may kapansanan, inshallah. So bukas na lang ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, may nakalimutan naman banggitin. So sa lahat ng ito, wala ditong sinabi na mag-away kayo na pumesto dun sa kanan ng imam. Okay? Wala kasi ewan ko saan nanggaling yun saan nanggaling sa mga tao yung yung mas mainam. May dalil nga sinasabi ng mga scholar, maaaring mas mainam ang kanan ng imam, kanan ng saf. Pero hindi man yung lahat kayo nandun o nag-aaway kayo na hindi ako dyan ka, dito paraiso, dyan impyerno, walang ganun ha. Pareho lang ang unang saf, inshallah. So yun lang. Mamaya itong kambal na to, nag-aaway kayo sa kanan ng imam.